and his gold Herculean gifts. Spider-Man's controlled and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some... Magandang araw at magandang tanghali sa inyong lahat. So today is March. March 1 ba? So ngayon ay unang linggo ng March. Ang dami-dami ng mga ganap sa buhay natin since January. During payday or bonus, we always say, I will reward myself. Or some people say, I deserve this. So, kailangan ko to bilhin. Kailangan ko tong kunin dahil deserve ko to. But when it comes to personal finances, ano nga ba ang tunay na rewards sa sarili na you truly deserve? Is it financial clarity nga ba? Or mga bagay na binibili mo pero masasayang lang in the future? Before we dive deeper to our main topic, I would like to welcome you to GMC Series, your daily source of wisdom, motivation, and financial growth. Here, we believe that success starts with the right mindset and wealth begins with the right knowledge. So if you are ready to take charge of your life, unlock your potential, not just a financial freedom, but a wiser and stronger you, hit that subscribe button and turn on the notification bell para sa mga upcoming episode. And of course, join our growing community of dreamers and doers. And by the way, if you want to watch the previous episode, just go to podcast playlist dito lang sa Gina Kalinog channel. Welcome to the new episode 23, part 1 of Money, Mindset, and Financial Freedom or Financial Wisdom. And today, we will be talking about financial clarity. So, ngayong March, ito yung magiging topic natin. Money, Mindset, and Financial Wisdom. So, for the whole month of March, ito ang magiging topic natin. So, subaybayan nyo dahil napakahalaga ng ating topic. Financial clarity, it's not just about knowing your numbers, how much you have. Diba? It is understanding about your financial reality, behavior, capacity, and direction. And making decisions from awareness instead of emotion. It's both about psychological and practical. So that's we call clarity. So today, we have 4 layers of financial clarity. What clarity it really means? First, reality clarity. So, ito yung tatanungin mo ang sarili mo na where I am today? Anong situation ba ng personal finances ko ngayon? Anong kayang abutin ng personal finances ko ngayon? So, ayun, yung mga dapat na unang tanong mo sa sarili mo. Where am I today? Diba? Ayan ang pinaka-totoo na audit sa financial life mo. Na you clearly know how much your net income after
tax and other deduction, and how much your monthly spending, or your total debts with interest. Diba? So may utang. You know your savings, you know your net worth. How do you know your net worth? Asset minus liability. So ano ba itong asset? Asset, yung nagbibigay sa'yo ng income, nagbibigay sa'yo ng return, property, gold, or ano ba yung mga ari-arian na meron ka na nagbibigay sa'yo ng return ngayon at in the future. So, yan ang asset mo. Tapos, i-minus mo sa liability. Ano nga ba ang liability? Ang liability, itong kumakain ng pera mo. Yung binubuhusan mo ng pera mo. Like spending habit na hindi naman importante. Mga bills, mga bayarin. So, yan ang liability mo. So, ang gagawin mo, total all your assets minus liability. Ang result, yun yung meron ka. Yan ang meron ka ngayon after the taxes and other deductions. So, yun yung net worth mo. So, kaya, you have to know clearly what do you want, what do you need when it comes to finances. Many people avoid talking about personal finances because the reality, it really feels uncomfortable kapag money na ang pinag-uusapan. Lalong-lalo na pag mayaman. Minsan nakakailang doon sa mga walang pera, di ba? Kasi iisipin na nagmamayabang, na instead na dapat ma-inspire. Kaya sabi nga, kapag may pera ka, mayaman ka, huwag mong pag-usapan sa harap ng mga taong walang pera. Kasi sila makaka-feel ng insulto. Kaya yun ang natutunan ko sa mga pagbabasa ng aklat. Dahil doon, hindi alam na clarity removes invisible stress. So, invisible stress, itong mga nangyayari na mauubusan ng pera. So, anong kakainin bukas? Anong ipangbabayad sa mga bills? Diba? Yan yung mga invisible na nagbibigay ng stress. But, yung mga uncertainty na yan is more stressful than bad numbers. Kasi, yung mga uncertainty na yan, kapag dumarating, di ba, ang sakit sa ulo. Hindi ka makakapag-isip kung anong gagawin mo. Kasi, hindi na practice yung mind mo kung ano nga ba ang pinakaklaro na dapat gawin, pinaka-practical na dapat gawin. Kasi minsan or kadalasan sa pamilya, pagdating sa personal finances, halos pari-pariho na lang yung nangyayari sa cycle ng kanilang pamilya. So, yung iba, naglalagay ng pera sa piggy bank, tapos maya-maya bukas or sa susunod na linggo ay kukunin, bubuksan. So, hindi ganon dapat yung sitwasyon. Kasi, ang pag-iipon ay maraming dahilan, maraming rason kung bakit kailangan mo mag-ipon. So, hindi lang isang bagay lang yung pag-iipunan. So, dapat maraming mapupuntahan. Maraming dapat puntahan kapag dumarating na yung income mo. So, hindi lang isang direction lang yung mapupuntahan. Dapat marami. Diba? So, when you know
the exact situation of your finances. Kung anong kalagayan ng finances mo, your brain moves from anxiety mode to problem-solving mode. So, hindi nakafocus sa anxiety. Kasi we have klaro, at practical. Pangalawa, behavior clarity. So, kailangan mo tanungin ang sarili mo, why do I spend the way I do? Kadalasan, money is driving human emotion. Kapag may pera, masaya. Kapag wala namang pera, malungkot. Parang ang dami-daming problema. 'Di ba? So, minamaniho nung pera ang emosyon ng tao. Pag may pera, hindi makatulog. Iniisip kung anong bibilhin, anong gagawin, paano gastusin, anong bibilhin bukas, sinong bibigyan, kung magta-travel ba. Pag wala namang pera, iniisip kung anong kakainin bukas, paano makabayad ng bills, anong pangbili ng gatas, diaper ng anak, anong pang-tuition. So, di ba? Financial clarity, you should know or recognize kung do you spend ba when you stress. Di ba? Kadalasan, may tao na ganito, hindi alam kung anong gagawin, doon sila nagkakaroon ng bad spending habit. 'Di ba? Minsan yung iba napupunta sa drugs, minsan yung iba napupunta sa inuman, sugal. So, hindi alam kung paano. Yung iba naman, nagiging masama yung lifestyle. Yung iba naman, kumakain kapag nai-stress. 'Di ba? Kaya yung iba tumataba. Kahit stress sila, pero tumataba dahil napapakain ng marami. Do you spend to impress people? 'Di ba? May ganun. Lalong-lalo na kapag people pleaser ka. Kailangan mong ipakita yung yaman mo para marami kang kaibigan. Kung meron kang insecurity, so mag-i-invest ka talaga para maraming tao na kumampi sa'yo, para marami kang maging kaibigan. So may ganung situation talaga. 'Di ba? Minsan ang pera nagagamit sa maayos, minsan nagagamit sa masama. Or kapag alam mong wala ka ng pera or mababa na, kaunti na lang, you avoid checking. 'Di ba? Sa isip mo, wala na kasi, kaya ano pang rason para tingnan ko? Or do you reward yourself after emotional pain? Yun yung sinasabi ng iba na after mag-suffer at na-achieve nila yung gusto nila, ay sinasabi, I deserve this. I deserve to reward myself. Diba? Diba? Minsan nasabi mo na yan sa sarili mo, kapag natanggap mo na yung bonus mo, pag December, bumibili ka noong bagay na matagal mo nang pinapangarap dahil deserve mo. Yes, you deserve talaga. Deserve mo mag-enjoy. You deserve to reward yourself. Without behavior clarity, budgeting fails. So, kailangan ugaliin ang budgeting para masustain yung pangangailangan ngayon at in the future. So, example, ito kadalasan nangyayari. If someone says, I don't know where my money goes, ambot asa na ni adto ang akong kwarta nga naaraman to diha ganina. Ni adto lang ko sa mall, pag uli nako wala na, nahurot na. Unsa di ay napalit nako, di ba? So it's not about math issue, it's pattern issue, di ba?
So, walang pattern. Walang nasusunod na plan, na listahan, kaya hindi alam kung saan napupunta. You must identify the triggers. So, ano ba yung mga triggers na yan? Kondisyon. Ano yung kondisyon ng pera mo, ng income mo? Where it goes? Meron pa ba? Kaunti na lang ba? So, kailangan mo ma-identify kung ano yung trigger. Next, habits. So, ano yung habits mo? Paano ka nag-spend ng money? Diba? Ano ba yung kinaugalian mo na kapag dumarating yung income mo, yung sweldo mo, saan mo nilalagay? Ano yung mga pinangbili mo? So, ayan yung tinatawag na habit. Sunod, financial blind spots. So, ito yung mga hindi plano. Ito yung wala sa listahan mo. Hindi plano at nagiging urgent. Tapos, example, may umutang, tapos pinautang mo, tapos hindi ka na binayaran, yun, lugi ka na. O kaya, mga responsibility na biglang pinasa sa'yo, pinaako sa'yo. So, yun, yung mga financial blind spots na hindi mo plano, like mga purchases na hindi mo plano pero biglaan, yun. Third, direction clarity. So, kailangan mong tanungin yung sarili mo na, where am I going? Saan ba ako mapupunta? Saan ang punta ko? 'Di ba? Ano ba yung plano ko na pupuntahan ko na kayang-kaya ng aking pera? So, you have to define your financial direction. Kailangan mo magkaroon ng direction para alam mo kung ano yung sagot na kailangan mo tanungin ang sarili mo na what does financial stability look like for me? Bakit kailangan mo magkaroon ng stability? Next, to ask yourself, how much emergency fund do I need? Diba? So, kailangan mong alam yung emergency fund mo kung magkaano, monthly or 3 to 6 months. Kasi, kapag wala kang emergency fund, ang hirap. Lalong-lalo na kung bigla kang nawalan ng trabaho. What lifestyle are you building? Diba? Minsan, may mga lifestyle na nakakasira ng katawan. So, kapag nasira ang katawan, kailangan gamutin. So, mayroon ka bang naipon para doon? Napaghandaan mo ba? 'Di ba? Yung magiging resulta ng lifestyle mo ngayon. Next to ask yourself is, what I am preparing for my family, for business, and for my retirement. 'Di ba? So, yung finances natin, hindi lang family. Kailangan business or savings and then retirement. So, kailangan yung isang income mo, kailangan maraming patutunguhan. Kasi, pag isa lang, paano mo masustain yung future mo na kinagisnan mong lifestyle? 'Di ba? Hindi pwede yung hayahay ka ngayon tapos in the future, bigla ka lang mahuhulog dahil sa maling mga choices, sa maling money management mo, di ba? So, hindi pwede yung ganun. So, money without direction, it creates stress. Di ba? Yung ang dami-dami mong pera, pero dahil hindi ka nagkaroon ng direction, biglang nawala,
Ngayon, na-stress ka. Money with right direction. It creates meaning. So, ayun. Siyempre, nag-i-enjoy ka. Happy ka. Kasi, yung pinaghirapan mo ay nagkaroon ng meaning. Sino ba ang ayaw ng ganun? 'Di ba? Lahat naman tayo gusto ng ganung sitwasyon. Kaya lang, minsan ay denial tayo. Denial yung iba na ayaw pag-usapan ang personal finances. Kasi sasabihin, pera lang yan. 4. Decision clarity. So, kailangan alam mo sa sarili mo na what is my next move? Diba? So, kailangan nagmo-move yung decision mo. Nagmo-move yung pera mo. Financial clarity, it doesn't mean you have everything na figured out. It means you know your next steps or next plan. Kung babayaran mo ba yung high interest na utang mo, or interest ang unahin mo, or yung principal. So, 'di ba? So, kailangan alam mo, o kaya mag-increase ka ng income para masustain mo yung lifestyle mo. O kaya cut mo na yung mga subscriptions, yung mga binabayaran na hindi naman importante. Then, after that scenario, magpaplano ka na magkaroon ng emergency fund para hindi na maulit yung mga bad decisions, bad money management na nangyari. So, dahil aware ka na, this time, kailangan mo nang magkaroon ng emergency fund for the future. So, clarity, reduce fatigue. Diba? Kapag klaro yung ginagawa natin, yung plano natin, practical, nag-i-enjoy tayo sa journey natin when it comes to personal finances. Hindi nagkakaroon ng stress dahil alam mo, i-manage at napaghandaan. Diba? So, we have practical steps how to achieve financial clarity. Dito na tayo sa next practical steps o paraan para ma-achieve ang financial clarity. Una, kailangan mong i-calculate yung survival number mo. So, ito yung bills kada buwan, o kaya renta, syempre pagkain, o kaya kung may utang ka, syempre yung mga basic needs natin. O kung meron kang insurance, kung anong klaseng insurance na meron ka. For health or for retirement, 'di ba? So, kailangan mong i-compute lahat, i-total lahat. Your minimum survival number, it will gives you psychological power because you know exactly how much you need, how much you want, and how much you need to stay afloat, 'di ba? Kailangan alam mo ang numbers mo. So, yung mga numbers mo na yan, nandiyan yung mga bills, food, mga binabayaran, para alam mo kung ilan na lang yung matitira sa'yo. Pangalawa, audit your debts strategically. So, ito yung total amount, tapos interest rate, at kung magkano ang minimum na babayaran mo, na kaya mong bayaran sa bawat due date. 'Di ba? Pangatlo, create a 3-account system. So, paano to? So, instead of mixing everything, kailangan mo ng 3 bank accounts. Doon mo ilalagay yung bawat expenses mo. So, example, kung wala kang bank account, ilista mo
at i-record mo doon o kaya mga sobre. So, kailangan mo ng kapag wala kang bangko, sobre na lang. 3 sobre. So, doon mo ipapasok yung para sa bills amount mo. Sa sunod naman, para sa daily expenses mo. At pangatlong sobre sa savings account. So, ayan. Kailangan isa-isa. Bawat isang goals, isang sobre. Kasi, kapag isang lagayan lang, tapos dinala mo pa sa oras na pag pumunta ka sa mall, baka pag uwi mo ay wala na yan. Kasi nagkaroon ka ng confusion. Iniisip mo, ay ang dami kong pera. Pero meron ka palang dapat paglalaanan. So bago ka umalis, hati-hatiin mo muna kung saan nakabudget na para hindi ka malito. Pang-apat, build a 3-layer safety system. So ano na naman ito? Kailangan magkaroon ka ng emergency fund na para sa 1 buwan. Pangalawa, dapat mayroon ka rin emergency fund para sa 3 to 6 months. At pangatlo, dapat mayroon kang insurance. So ano yung insurance? Pwedeng health protection at retirement fund. So, depende sa'yo kung anong insurance. So, syempre, kailangan una magkaroon ka talaga ng health protection. Kasi ito yung mag-protect sa'yo. Kasi ang tao, hindi talaga maiiwasan ang issue or health problem. Kaya dapat meron talagang ganyan. Hindi sa hinihingi, pero mas mabuti yung handa. Many people do budgeting, pero kadalasan ini-ignore yung risk. So, that's incomplete budgeting or that's incomplete clarity. What financial clarity about? Not being rich, not being zero debts, not perfect budgeting or never make mistakes. It is being aware, intentional, and proactive. So, ayun. Financial clarity is self-respect. And it says, I deserve to know what's happening in my life. I will not live in denial. And I will not let confusion control me. I have to know how to control my personal finances. I need to have clarity and direction because I deserve to enjoy my hard-earned. Clarity creates calm, and calm creates strategy, and strategy creates freedom. So, have you find this episode helpful? If yes, consider liking, comment, subscribe, and share. Remember, success is not about money. It is about discipline and wisdom. So, keep pushing forward, keep learning, keep growing, because your future is built today. This is Gina Kalinog, your host. Thank you for joining and see you sa next Sunday.